Na-late ka na ba sa school dahil naabutan ka ng malalang traffic? Gusto mo na rin bang mag-work abroad para may ma-flex sa insecure mong kamag-anak? Yung pagka-apply mo ng trabaho, kamusta naman? May nahanap ka na bang nag-offer ng malaking sweldo? Kasi summa cum laude ka naman ng college, di ba? Kamusta naman yung Pasko at New Year nyo? Sapat pa yung naipon mo para sa bonggang handa? O baka iniinit nyo lang yung spaghetti sa Pasko para may panghanda sa bagong taon? Okay ka pa ba ngayon? Yung totoo, kaya pa ba? Pero wait, bago mo sisihin yung sarili mo at mag-post sa Facebook ng I'm a failure, sorry ma. Take a step back muna at tanungin ang sarili kung kasalanan mo ba talaga ito. Well, kung si Charles Wright Mills ang sasagot dyan, sasabihin niyang hindi. Sa pinublish niyang libro noong 1959 which entitled The Sociological Imagination, sinabi niya na neither the life of an individual nor the history of a society can be understood without understanding both. In other words, hindi mo pwedeng ikahon ang mga personal na pangyayari sa iyong buhay dahil bahagi lang ito sa mas malawak na isyong nakapaloob sa lipunan. Sa paggamit ng ibang lente upang suriin ang bawat issue na laganap ngayon, Mill argued na mas nauunawaan nating mabuti ang koneksyon ng individual sa mas malawak na konteksto ng lipunan. Sa diskusyon ng sociological imagination, binigyang diin ni Mills ang kaibahan ng konseptong personal troubles at public or social issues. Ayon kay Mills, ang personal troubles ay mga suliranin na kinakaharap ng isang individual. Ito ay mga personal na issue na nararanasan ng isang tao. Ika nga nila, tamad ka kasi kaya di ka umasenso. Kulang ka kasi sa diskarte kaya naghihirap ka pa rin. Sa madaling salita, kasalanan mo. Meanwhile, ang public issues naman ay mga problemang sumasaklaw at nakakaapekto sa mas maraming bilang ng tao. Ito ay mga isyong panlipunan na hindi na kayang baguhin ng isang individual dahil nakaugat na ito sa estruktura at mga pulisiya sa mismong sistema. Dagdag ni Mills, sa paggamit lamang ng sociological imagination ay magkakaroon tayo ng kapasidad na makita ang mas malawak na konteksto at mga social forces na nakakaapekto sa ating sariling karanasan. Bumalik tayo sa tanong kanina. Kasalanan mo ba talagang na-late ka sa school? Alam mo naman na malala ng traffic pagdating ng alas 7 ng umaga. Personal trouble na talaga ang late mong pagising, no? Pero kung titignan natin sa ibang bansa, particularly Singapore, di gaano kalala ang traffic even at rush hour. Hence, dito natin maipapasok ang sociological imagination. Kasi, let's be honest here, na pangit talaga ang public transportation sa Pilipinas. Hindi kagaya sa Singapore na mas komprehensibo ang pagpaplano ng transportasyon doon at mayroon silang malawak na rail networks, iba naman ang sitwasyon sa Pilipinas. Sa kasalukuyan nga, 3 railway lines lang mayroon ang kabuuan ng NCR at isang EDSA bus carousel. At minsan ay mahaba ang pila at siksikan sa bus at jeep. Paano kaya pagkakasyahin kada araw ang milyon-milyong commuters sa dami ba naman ang bilang ng mga residente sa Metro Manila? Kahit nakamotor ka naman, on average, 1 oras din ang mawawala sa iyo sa isang araw dulot ng traffic. Ayon ito sa ulat ng Boston Consulting Group. Kung pinagtutuunan lang ng pansin ng mga nakaupo sa gobyerno ang kalidad ng transportasyon bilang isang public issue, maaaring hindi ka malate kahit gumising ka pa ng 6 a.m. Sa usapin ng edukasyon, tangaraw ang mga estudyanteng Pinoy sa signaturang math, science at reading comprehension kung ikukumpara sa mga karatig bansa sa Southeast Asia base sa scores na nakuha ng PISA. Sino ba dapat ang sisihin dito? Sa perspektibo ng isang mag-aaral, personal na issue ang hindi niya pag-aaral ang mabuti at ang labis na pag-i-scroll sa Facebook at TikTok. Ngunit, kung susuriin natin ng mabuti, hindi lang naman mag-aaral ang dapat sisihin dito, kundi ang kawalan ng suporta ng gobyerno. It can be recalled nga nung first few months ng taong 2023, gustong palakihin ng Deputy Secretary na si Sara Duterte ang confidential funds daw para sa proteksyon ng mga estudyante. Kung tutusin, mas malaki ang epekto ng kahirapan, kalusugan at kawalan ng akses ng ilang sektor ng lipunan sa dekalidad na edukasyon sa pagkatuto ng mga mag-aaral. At gamit ang lente ni Mills na sociological imagination,
Ang krisis sa edukasyon ay maaring maging bahagi ng mas malawak at pampublikong issue na nakakaapekto sa kabuuan ng lipunan. Sa pamamagitan ng sociological imagination, higit nating maiiwasan ang mentalidad na victim blaming dahil nakikita natin ang kontribusyon ng sistemang panlipunan sa mga bagay-bagay. Madali rin natin makilala ang mga social injustices at magkaisa upang mabigyan ito ng solusyon. Lahat ng ating kilos, kaugalian o maging tradisyon ay umusbong at hinubog ng mga nagdaang panahon. Hindi unique ang mga naranasan natin at kung nahihirapan ka na sa problemang kinakaharap mo, huwag mo masyadong sisihin ang sarili mo. Ayon niya kay Mills, may ambag ang lipunan sa iyong kasalukuyang kalagayan. Be it societal pressure, kawalan ng oportunidad, o di kaya'y outdated na mga social norms. Through sociological imagination, tinatanggal nito ang nakasuot mong rose-colored glasses at gamit ang bagong punto de vista na ito, maaari mong baguhin ang iyong pananaw at bersyon ng iyong kwento upang maunawaan ng mabuti ang iyong koneksyon sa lipunan, institusyon at maging sa kasaysayan.